Kailangan po natin yun. No? So, yun nga lang, yung paggamit natin, okay? Yung tamang paggamit. So, in spirituality naman, is our relationship with our God. So, kailangan po balance. No? Things in heaven, it also produce treasures in heaven. Diba? Sabi nga, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Diba? Sabi nga, wealth in heaven. Tingnan po natin sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt. Ayun, corrupt. So speaking of corrupt, so maraming mga corrupt, no? Nagkalat. And where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ayan. So in other words, if hindi tayo mapagkatiwalaan ng kayamanan dito sa lupa, so saan? Sa langit. Ayan, diba? So yun po, sa langit tayo andun yung maaari tayong makapag-ipon. So okay po, so pang-apat po, ika-apat. So not only God tests our faith, not only in difficulties, in demands, in money or finances, but God tests our faith through delays. Ano naman yung delays na yan? Siguro sa ano yan, pag halimbawa yung malapit na yung kinsenas, katapusan, yung mga sahod, ang tagal naman dumating nung sahod. Wala na akong pambili ng itlog. Pang-ulam. So, ang tagal naman ng kinsenas, katapusan. So, yun ba yung delays na sinasabi dyan? God tests our faith through delays. Basahin po natin Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So sinusubok tayo sa pamagitan ng mga pagkaantala o yung delays o paghihintay. Diba? So pag tayo po yung naghihintay, yun po yung ano matawag doon? Great virtue, sabi nga, yung patience, no, yung paghihintay. So paghihintay sa mga sagot o sa sagot ng Diyos sa ating mga dalangin, paghihintay sa mga na-delay na mga bagay-bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Paghihintay na mabalik sa dating normal na pamumuhay, di ba? Kung tayo nakaranas ng, di ba, yung nakaraang mga taon, di ba? Nung panahon ng pandemic, di ba? Talagang hindi tayo makalabas, hindi tayo makagawa ng gusto nating gawin, no, sa labas. So, gusto natin maibalik na kaagad, no, yung normal na pamumuhay natin. Diba? So, tingnan po natin yung buhay ni Noah. Life of Noah was also a lot of waiting. So, Noah's Ark, diba? Noah's Ark, almost 80 to 100 years in the making. Biro nyo, gagawa ka ng
ng arko, di ba, na ganong katagal. Tapos saan niya ginagawa yon? Sa ibabaw ng bundok. Tama ba? Pero yung gagawa ka ng barko sa ibabaw ng bundok. So Noah's waiting to rain, di ba? Naghintay siya ng 7 days, walang idea or clue kailan uulan. Okay? Yung Noah's rain flood, di ba? 40 days non-stop of rain. Noah's flood naman, yung bumaha na siya, waiting to subside naman, no, the water for almost 370 days, almost 12 months. So, ano po yung meron kay Noah? Patience. Ayan. So, it took a lot of patience and faith in his heart to believe God. Ano po? Tingnan po natin sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Just be patient. Next po, basahin po natin ang next verse. Psalms 27, chapter 27, verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So, yun po yung gusto makita ng Diyos sa atin, yung ating sa ating paghihintay, nandun po yung patience. Okay. Isaiah chapter 40, verse 31. But they that wait upon the Lord, ano pa sabi doon? Shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. O, diba? Napakaganda po nung sinasabi nun sa Isaiah. So, puri ng Diyos at so, mga kapatid, okay, brethren, kumusta po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Ano po natin, basahin lang po natin yung yung next slide. Sabi po diyan, quote lang sa galing kay John Ramirez. Ayan, sabi niya, not only is God testing your faith to see if you take Him at His word, but He wants to see if you too will step out in faith to accomplish the mission. Next po, the greatest test of faith is when things don't go your way, and you are still able to say, thank you, God. So, yun, di ba? Minsan, pag hindi nangyayari yung gusto natin, ando pa rin yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Still, andun yung ating gratefulness sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa Kanyang pagpupuno sa ating mga pangailangan. So, ang dalangin po natin sa bawat isa sa ating pananampalataya ay patuloy na lumakas, lumago, lumalim habang ito ay sinusubok ng maraming pagkakataon. So, difficulties, demand, money or lack or a lot of resources or through delay. So, ipagkakantala sa mga sagot ng Diyos sa dalangin natin. So, ang panalangin po natin ay patuloy tayo na nandun pa rin yung pananampalataya natin, no? Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ngayon lang po, tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapurit ng papasalamat sa oras na ito, na muli kami po ay nakapakinig ng mga salita, Panginoon, na
sa amin pong pananampalataya, Panginoon, magamat kami po ay sinusubok sa mga paghihirap o sa mga kahirapan, Panginoon, sa aming buhay, nakakaranas po kami, Panginoon. Kayo po ay kasama namin, Panginoon. At hindi po kayo nagpapabaya. At handa po kayong tumulong, Panginoon, sa aming mga buhay. At tulungan niyo po kami na maging matapat, Panginoon, sa pananampalataya, sa aming pong pagbibigay na pinagkatiwala niyo po sa amin. At sabi niyo nga po, Panginoon, na ito po ay ibabalik mo ng siksik, liglig at tumaapaw na biyaya sa bawat anak mo na nagbabalik, nagbibigay ng masaya, Panginoon, sa aming mga puso. At bagamat marami po kayong mga pinag-uutos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, tulungan niyo po kami na amin po itong masunod, amin po itong magawa ayon sa inyong masaganang biyaya, Panginoon. Dahil hindi po namin ito magagawa kundi rin dahil po sa inyong tulong, Panginoon. At sa amin pong paghihintay sa mga katugunan mo, sa aming mga panalangin, na Panginoon, patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng spirit of yung patience, Lord God, yung paghihintay, Panginoon. Dahil pinagpapala niyo, Panginoon, ang mga anak mo na matyagang naghihintay at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Muli, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, ingatan ng bawat isa, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay. Ito po ang aming dalangin at pagpupuri sa tanging pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po.